Habang kumakain ng hapunan sa cafeteria kasama sina Kuza at Hajin, nag-iisip si Suyan kung paano niya matatalo ang pinakamalakas na tao sa paaralan, na mabait pa rin naman. Sa kalagitnaan ng pag-iisip, naisip niya na sumuko na lang sa misyon dahil naniniwala siyang mas magiging payapa ang buhay niya sa paaralan kasama si Hajin. Ang gusto lang naman niya ay magkaroon ng normal na buhay. Kung lalabanan niya si Hajin at matalo, mawawala hindi lang ang mga gantimpala niya kundi pati ang bagong kaibigan niya. Kaya't napagdesisyonan niyang bitawan na ang misyon. Pero habang hinahanap niya si Hajin, nakita niya itong binubugbog si Choi Chengdong. Nagtaka si Suyan at sinabi ni Baek Charan na hindi dapat pagkatiwalaan si Hajin. Ibinunyag niya na binubugbog ni Hajin si Chengdong dahil hindi ito nakabayad ng koleksyon ng mga bully sa paaralan. Dagdag pa niya, ginagamit ni Hajin ang ibang tao para gawin ang mga marurumi niyang gawain at pagkatapos ay pinupuno niya ang sarili niyang bulsa gamit ang perang nakukuha. Binalaan ni Baek Charan si Suyan na mag-ingat kay Hajin at huwag magtiwala sa kanya. Pag-alis ni Charan, napagtanto ni Suyan na baka may masamang motibo si Hajin kaya mabait ito sa kanya. Tinanong niya si Hajin kung bakit mabait ito sa kanya. Sinabi ni Hajin na mabait siya kay Suyan dahil magaling itong lumaban, hindi tulad ng iba niyang mga tauhan. Dito na naging malinaw kay Suyan na kailangan niyang labanan si Hajin at manalo. Kung susuko siya sa misyon, mawawala ang kakayahan niyang magpakawala ng mga suntok gaya ng jab. At kung lalabanan niya si Hajin pero matatalo, mawawala rin ito. Kaya ang tanging natitirang paraan ay ang lumaban at manalo. Kung hindi, malalaman ni Hajin na hindi siya magaling lumaban at sisimulan siyang tretuhin ng masama. Kinagabihan, nagsanay si Suyan sa kanyang jab technique at sinubukang palakasin ang sarili. Naalala niyang hindi sapat ang kanyang jab noong unang beses nilang nagkita ni Hajin, kaya hindi siya sigurado kung gagana ito ngayon kahit na pinabuti niya ang teknik niya. Tiningnan niya ang iba niyang cards at napagtanto niyang walang silbi ang mga ito, kaya halos mawalan siya ng pag-asa. Maya-maya, nilapitan siya ng isang grupo ng mga estudyante na kunwari mabait sa una para makahingi ng pera, pero nang makita nilang wala siyang pera, balak na siyang bugbugin para kunin ang kahit anong meron siya. Isa sa kanila ang umatake, ngunit dahil sa instinct, automatic na nagtapon si Suyan ng suntok na jab at sapul ang ilong ng lalaki. Biglang lumabas ang quest window at ipinakita na ang kanyang jab skill rank ay tumaas mula F rank, papuntang E rank. Napagtanto ni Suyan na hindi nasayang ang kanyang pagsasanay at na kailangan niyang tamaan ang mga kalaban para tumaas ang antas ng kanyang kakayahan. Naramdaman din niyang lumakas ang kanyang kamao, kaya ginamit niya ang lakas niya laban sa isa pang lalaki. Napansin niyang mas mabilis at mas malakas na ang kanyang jabs, kaya nagsimula siyang maniwala na may laban siya kay Hajin. Habang iniisip niyang magpatuloy, nagpa siya ang 5 natitirang lalaki sa grupo na pagtulungan siya. Lumabas muli ang quest window na nagsasabing kailangan niyang talunin ang 5 ito pero maaari rin siyang sumuko. Alam niyang wala siyang laban sa 5, kaya't napag-isipan niyang sumuko. Pero dahil hindi naman aalis ang mga ito kahit sumuko siya, nagbago ang isip niya at naghanda na gawin ang imposible. Bago magsimula ang laban, sumigaw siya ng napakalakas sa takot, pero sa gulat ng lahat, perfect pitch ang sigaw niya. Nagsimula siyang sumigaw sa mataas na tono, pero binaliwala ito ng mga kalaban at tumuloy ang mga ito sa pag-atake. Nagtapon si Suyan ng jab sa unang lalaki at agad itong nawalan ng malay. Pati si Suyan hindi makapaniwala sa lakas ng suntok niya, pero wala siyang oras para mag-ulat dahil handa nang gumanti ang 4 pang lalaki. Alam niyang hindi niya kayang harapin ang lahat ng sabay-sabay, kaya tumakbo siya papunta sa lugar na alam niyang mas kaya niyang lumaban ng isa-isa. Habang tumatakbo si Suyan papunta sa isang makipot na eskinita, iniisip niya na doon hindi siya magagawang kayugan ng mga kalaban, kaya mas may tsansa siyang manalo. Ngunit ang pagtakbo ng malayo ay nakapagpagod sa kanya, kaya ginamit niya ang Beam of Strength para bumalik ang kanyang lakas. Kinain niya ito, at biglang bumalik ang kanyang enerhiya. Sinuntok niya agad sa mukha ang unang lalaki at sunod-sunod na tinamaan ito ng mga jab hanggang sa matalo niya ito. 3 na lang ang natitira, ngunit nawalan na ng lakas ng loob ang mga ito, at nag-aalangan na makipaglaban dahil sa lakas na ipinakita ni Suyan. Pero hindi niya hinayaang makatakas ang mga ito, at tinamaan niya ang mga ito ng sunod-sunod na suntok sa panga, hanggang sa matalo rin sila.
Natapos ni Suyan ang misyon at nalaman niya na may natupad siyang lihim na kondisyon, manalo ng hindi natatamaan ng kahit isang suntok mula sa kalaban. Dahil dito, binigyan siya ng sistema ng gantimpala, isang gold card, na may mataas na attributes. 2 araw ang lumipas, pumasok si Suyan sa eskwela at nalaman niyang may 8 oras na lang siya para talunin si Hajin. Hindi pa rin siya sigurado kung kaya niya itong talunin dahil hindi pa raw ito natatalo kahit kailan. Alam niyang kailangan niyang manalo dahil ayaw niyang bumalik sa dati niyang miserableng buhay. Nakita ni Kuza na malungkot si Suyan kaya tinanong siya kung gusto ba niya ng halik, pero nilinaw ni Suyan na hindi iyon ang iniisip niya. Si Kuza, na laging napapahamak sa halip na si Suyan, ay palaging kinakailangan niyang protektahan mula kay Hajin at sa ibang mga bully. Pinapasalamatan ni Suyan si Kuza sa pagiging mabuting kaibigan. Biglang dumating si Hajin, ang tinaguriang Grim Reaper, at inaya siyang sumama. Habang naglalakad sila, isang kaklase nila ang aksidenteng nabangga si Hajin at natapunan ito ng ice cream sa damit. Agad na sisimula ni Hajin ang pambubugbog sa kaklase nila, pero pinigilan siya ni Suyan at sinabihan siya na tigilan ang pagiging bully. Malakas ng loob ni Suyan dahil sa hawak niyang gold card na iniisip niyang makakatulong sa laban nila. Sa halip na magalit, natuwa si Hajin sa tapang ni Suyan at sinabi na kumalma at hindi dapat mag-away ang magkaibigan at pumunta na sila sa snack bar. Kinalaunan habang nasa sports arena, naglulabmok si Suyan at halos wala na siyang oras para tapusin ang misyon. Halos sumuko na siya. Nakita ni Kuza ang kalungkutan ni Suyan kaya inakala niyang binubuli siya ni Hajin. Kaya gumawa si Kuza ng paraan para tulungan siya. Ilang sandali ang lumipas, dumating si Charan at tinanong si Suyan kung sinubukan niyang makipag-away kay Hejian. Natuwa siya nang malaman na nena si Suyan dahil balak naman ni Hajin bugbugin ang isa nilang kaklase. Sinubukan ni Suyan na ipaliwanag na mali ang iniisip ni Charan, pero ayaw siyang pakinggan kaya binago na lang niya ang usapan. Tinanong niya kung bakit ang tulad ni Charan, na tumulong sa kanya noon, ay nakikipagkaibigan din kay Hajin. Ipinaliwanag ni Baek Charan na ang pakikisalamuha sa mga tulad ni Hajin, na kilalang siga, ay nakakatulong para mapadali ang buhay niya. Tumayo na si Charan para umalis dahil hindi sila ganoon kalapit na magkaibigan para pag-usapan ang ganitong bagay. Binalaan niya si Suyan na huwag masyadong maging palakaibigan. Bigla namang dumating ang isa sa kaklase ni Suyan at nagdala ng nakakagulat na balita, si Kuza ay pumunta para makipag-away kay Hajin. Dumating si Kuza sa harapan ni Hajin at sinabihang tigilan na ang pananakot kay Suyan. Sinabi ni Kuza na ang pamimilit kay Suyan na sumama ay isang uri ng harassment. Hindi sumang-ayon si Hajin at agad na sinuntok ng malakas si Kuza sa pisngi. Sinabihan niya si Kuza na ayaw niya ng mahihinang tao na katulad nito at idinagdag pa na ang mga tulad niya ay nagiging pabigat lang sa mga malalakas tulad ni Suyan. Dito sinabi ni Suyan na pumapanig siya kay Kuza at agad na sinuntok si Hajin. Sinabi ni Suyan kay Kuza na hindi niya kakayanin ang araw-araw sa eskwela kung wala ito, kaya pinasalamatan niya si Kuza sa pagiging tunay na kaibigan. Mabilis na kumalat ang balita sa buong eskwela na ang underdog na si Suyan at ang top dog na si Hajin ay maglalaban na. Ang mga tao agad na nagtipon para panoorin ang isang panig na laban. Dumating din si Charan at nag-iisip kung dapat ba siyang makialam para iligtas si Suyan mula kay Hajin pero hindi siya makakilos dahil hindi niya maaaring suwayin ang lider ng paaralan. Sinabi ni Suyan kay Hajin na tanging si Kuza lang ang itinuturing niyang kaibigan at nagmamalaki siyang kaya niyang patumbahin si Hajin sa loob ng 5 segundo gamit sa tulong ng bago niyang gold card, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang lumaban sa pinakamataas na lakas sa loob ng 5 segundo. Naguluhan ang mga tao matapos marinig ang sinabi ni Suyan. Akala nila na sisiraan siya ng ulo dahil hindi nila maisip na kaya niyang talunin si Hajin, na kinikilala bilang pinakamalakas sa paaralan. Ngunit tiwala si Suyan sa plano niya. Sinubukan niyang suntukin si Hajin ng paulit-ulit, pero lahat ay naiwasan ni Hajin. Habang nangyayari ito, napansin ni Changdong na kakaiba ang estilo ng laban ni Suyan, tanging suntok lang ang alam niyang gawin. Napansin din ito ni Hajin at nang mapagod si Suyan, sinimulan na siyang bugbugin ni Hajin dahil inisip niyang suntok lang ang alas ni Suyan. Pero sa isang flashback, ipinakita na hindi talaga plano ni Suyan na talunin si Hajin gamit ang mga suntok. Ang plano niya ay linlangin si Hajin para magpakampante ito,
bumalik sa kasalukuyan, bumangon muli si Suyan at sinugod si Hajin habang sumisigaw ng 5 segundo, ng paulit-ulit. Bagamat napapalayo siya ng mga suntok ni Hajin, sa wakas ay nakalapit si Suyan at hinawakan si Hajin. Ginamit niya ang healing beam para ibalik ang kanyang lakas, saka ginamit ang maximum capacity card para dagdagan ang kanyang timbang hanggang 344 na kilo. Agad niyang inihampas si Hajin sa lupa gamit ang buong lakas niya. Pagkatapos nito, sinuot ni Suyan na pa-crisscrossed ang kanyang tank top at nagpaulan ng mabibigat na suntok sa mukha ni Hajin sa loob ng 5 segundo. Nagulat ang lahat sa nangyari. Parehong nakahiga si Hajin at Suyan sa lupa, parehong halos walang lakas. Sa huli, inamin ni Hajin ang pagkatalo niya. Dahil dito, ginantimpalaan si Suyan ng platinum card na agad niyang kinuha. Napansin ng mga kaklase ni Hajin na hindi ito bumalik sa silid-aralan, kaya inisip nilang hindi na ito babalik pa sa paaralan dahil sa kahihiyan. Nag-usap-usap ang mga tao kung gaano kahanga-hanga ang laban. Hindi nila akalain na ang loser na si Suyan ang lalabas na panalo. Sa ngayon, hindi na nila siya pwedeng tawaging loser dahil siya na ang bagong pinakamalakas sa paaralan. Pumunta si Suyan sa banyo at tiningnan ang platinum card. Pagbukas niya ng stats ng card, nalaman niyang isa lang pala itong normal card na may kakayahang sumilip sa impormasyon ng ibang tao. Nalito siya kung paano magiging kapaki-pakinabang ito, pero hindi na niya muna inintindi at lumabas ng banyo kasama si Kuza. Sa hallway, napansin niyang pinagtitinginan siya ng lahat. Na-realize niyang kumalat na ang balita tungkol sa pagkapanalo niya laban kay Hajin. Naririnig din niya ang mga chismis tungkol sa kanya, tulad ng pagiging isang psychopath na tinatago ng kanyang cute na mukha, at pati si Kuza ay napapabalitang miyembro ng Yakuza bilang kanang kamay ni Suyan. Hindi na matiis ni Suyan ang mga chismis kaya't naghanap siya ng paraan para pigilan ito. Pero bago pa siya makakilos, lumapit ang leader ng first years, si Haindong, kasama ang kanyang mga tauhan. Bagamat mas bata si Haindong, mukha itong mas matanda at seryoso. Yumuko pa si Haindong kay Suyan bilang pagbati, kaya nagpanik si Suyan at sinabing huwag niya itong gawin. Ipinaliwanag niya na wala siyang balak maging leader ng paaralan at gusto lang niyang mamuhay ng tahimik. Pero na-misinterpret ni Haindong na ang hindi pagiging leader ay parang pag-abandona sa kanila. Hindi inintindi ni Suyan ang sinasabi ni Haindong at sinabing umalis na ito. Ipinaliwanag ni Kuza kay Suyan na dati palang sumusunod si Haindong kay Hajin, pero dahil natalo ito, lumapit siya kay Suyan. Ang layunin ni Haindong ay pag-isahin ang lahat ng gang sa Kangbok-hai. Ngunit walang pakialam si Suyan sa unification at gusto lang niyang mag-aral ng tahimik. Pero biglang lumitaw ang quest menu at binigyan siya ng misyon na sakupin ang West Kangbok-hai sa pamamagitan ng 3 tasks. Ang unang task ay ang kumbansihin ang mga first years. Bagamat gusto niyang i-abandon ang quest, nalaman niyang mawawala ang lahat ng kakayahan niya kung gagawin niya ito. Takot siya na balang araw ay malaman ng mga tao na mahina siya at muli siyang gawing biktima. Kaya wala siyang choice kundi tanggapin ang misyon at bumalik sa mga first years. Sinabi niyang sinusubukan lang niya ang mga ito kanina at inihayag na siya ang bagong leader ng West Kangbok-hai. Natuwa ang mga first years at muling nangarap na pag-isahin ang Kangbok. Habang nasa classroom, nagising si Suyan sa katotohanan na marami pa siyang laban na haharapin para mapanatili ang posisyon niya. Pero iniwan niya muna ang pag-aalala sa hinaharap at inisip ang kasalukuyan. Tiningnan niya ang platinum card at sinubukang gamitin ang kakayahan nito. Biglang dumating si Baek Charan at tinanong siya kung sinakop na niya ang buong paaralan. Napansin ni Charan na iba ang tingin ni Suyan sa kanya. Ginamit ni Suyan ang kanyang kikang skill, at ngayon ay nakikita nito ang stats niya. Maraming salamat mga kamanmo sa pagsuporta at pagsubaybay. Hanggang sa susunod na kabanata, samahan natin si Suyan sa kanyang mga quest. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga bagong uploads, at i-share din ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat po.